Okay, start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, BBM. Open daw po sa dialogue with VP Sara. Grabe naman. Ayan. Ayon naman po kay Jarius Bundok, si Recto daw po ay sangkot dito po sa multi-billion na flood scam. Yan. Pag-uusapan din po natin, ito po, ICU, ICI in ICU, Asurin. Mukhang susunod na pong mag-resign dito po kay Babes Singson. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Linaw lang po natin kasi po nagkakagulo po sila, bakit daw po hindi umattend? Naduduwag daw po ba si eto pong si Paulo Duterte? Ang sagot po ni Paulo Duterte diyan, malinaw po, no? Kasi wala naman po talagang hindi naman po dapat talagang imbestigahan ng ICI. Ang alam po nating iniimbestigahan dapat ng ICI, yung pong may mga anomalya. Malinaw naman po na wala naman pong anomalya dito po sa Davao City. Pabalik-balik na po sila, wala pa rin po nakikita. Alam niyo po kung bakit po siguradong sigurado tayo, no? Paano mo na sigurado na walang anomalya? Lahat po ng media, lahat po ng bayarang media, kalaban po ng mga Duterte. Ang tuwa lang po niyan kung may makita po na palpak na proyekto sa Davao City, di inaraw-araw sana nila. Yun nga pong wala namang nakawan na naganap dito po sa Mary Grace Piatos. Inaraw-araw po nila, di ba? Okay. Ito po, maikli lang naman to, basahin muna natin ito pong pahayag ni Representative Paulo Duterte. Dito po kasi kahapon pinaliwanag natin kung bakit hindi siya atin, di ba? Hindi po siya atin dahil sa tingin niya wala naman jurisdiction yung ICI laban po sa kanila. Tandaan nyo po, hindi po batas ang nag-create dito po sa ICI. Ito po ay create ng DepEd order, ng presidential order o executive order. Ibig sabihin po, pag executive order lang po ang nag-create sa'yo, hindi po buong bansa yan, hindi po lahat ng tao sa Pilipinas under niyan. Yan po, pag executive order lang po, ay sakop lang po niyan yung executive department. Parang ganito po yan. Pag sinabi pong DepEd order, sakop po ba ng DepEd order ang PNP? Ang mga kapulisan? Hindi po. Para lang po yan sa mga DepEd personnel. Okay. So sino po ang sakop ng executive order? Lahat po ng under sa executive. Ibig sabihin, lahat po ng departamento. DPWH, kaya okay lang na imbestigahan nilang DPWH ng ICI kasi under yan ng executive order. Lahat po ng mga department tulad ng DOH, DILG, etc. etc. Kaya pasok po ang mga pulis, pasok po ang mga kasundaluhan, pasok po ang mga militar, ang DILG, DND, at lahat po ng departamento. Pasok din po sa executive order yung pong mga gobernador, mga mayor, mga sanggunian dahil po sila ay under ng executive. Yung pong legislative na katulad po ng mga congressman, yan po ay nakahiwalay. So kung sila man ay iimbitahin,
pwede po silang tumanggi at pwede po silang hindi sumipot. Pwede rin po silang sumipot. O yun po yun, malinaw po yan. Hindi po sakop ng nagtatag na halimbawa po, yung ICI ay batas. O yan po, sakop po lahat ng Pilipino niyan. Yan po ang pagkakaiba niyan. Kaya tama po si Paulo Duterte, pwede po siyang tumanggi. Ngayon, yung paratang po ni Tinyo, sabi kasi ni Tinyo, eto nang-aasar na po Ganyan lang naman ang kaya ng mga yan. Eto po yung pang-aasar na, ano nang pangalan ni Tinyo? Congressman Tinyo. Antonio, ayan. Alam niyo po, panay pang-asar na lang yan Yung ginagawa po niya ni Antonio Tinyo. Para mas precise po, dapat sakto Antonio Tinyo. Ito po yung eksaktong pang-aasar ni Tinyo dito po kay Pulong. Bakit biglang dinaga si Pulong? Ayan po. Yung hindi raw po pagdalo ni Pulong ay dinaga siya. O alam niyo po yung salitang dinaga sa Tagalog, ibig po sabihin niya natakot siya. Ito naman po ang sagot ni Pulong, hindi ako umatras, umayaw ako sa palabas. Magkaiba yun. I don't run from real investigations. I only refuse to be part of scripted circus pretending to be one. Kayo yata ang dinadaga kasi takot kayo at maging bayaran ng isang bangag. Ano na mga teachers, yan ba ang nagre-represent sa inyo? Tama nga naman. Dapat yung representative ng teacher, panay teacher concern. Ang concern ni Tinyo Duterte pa rin Ang dami na pong may concern sa Duterte. Okay, basahin ko na lang ng po. Tutinyo, hindi ako matras, umayaw ako sa palabas, magkaiba yun. Kung naniniwala kang independent ang ICI, kayo na lang ang hindi nakakakita ng propaganda factory ito ng palasyo. Ginawa para pagtakpan ng kapalpakan nila at gawing punching bag ang mga hindi nila kaalyado. I don't run from real investigations. I only refuse to be part of a scripted circus pretending to be one. Kaya kayo yata ang dinadaga kasi takot kayo at naging bayaran ng isang bangag. Ano na mga teachers, yan ba nagre-represent sa inyo? Napunan niyo ba yung ACT teachers, no? Talagang yun lang po ang pangunahin nilang trabaho, no? Atakihin po yung mga Duterte. Si French Castro, ang umaatake pangunahing taga-atake ni Inday Sara. Ngayon naman si Tinyo, atake naman kay Pulong. Tuloy natin Pulong. Kung gusto mo ng katotohanan, wag sa stage na may teleprompter. At wag mo akong turuan ng tapang habang nasa propaganda committee ka rin. Sumasayaw. My record is open, my conscience is clean, at hindi ako papagamit sa political drama ng kung sino-sino. As I've said time and time again, the records are readily available and the projects are there ready to be inspected. The ICI can simply obtain such records and examine it and compare them to the projects implemented. Simple lang po yung sinasabi ni Pulong. Nariyan po yung record ng pinagkagastusan. Tapos po, eto naman po yung mga actual, no? Record, ibangga nyo po sa actual na nagawa. I was never part of the appropriations committee nor was involved in the disbursement fund as well as the implementation of the project. I therefore see no reason for me to appear before the ICI. Galit ka dahil di nyo ko napapunta sa trap nyo. Ugok, di ako pinanganak kahapon. Yan po ang sagot ni Representative Paulo Duterte. Ugok. Hindi siya pinanganak kahapon. Yari
Yari na naman ang mga makabayan black. Magandang gabi sa inyong lahat. Punta na po tayo rito. Ito po, alam ko po, ito muna. Azurin reportedly mulls resignation after Babe Singson. Ano na ba nangyayari sa ICI? Bakit yung mga tinatalaga ni BBM ay nagre-resign lahat? Ganito po yan, no? Ako po, kung marami po nagre-resign, may ideya na po tayo kay Magalong, di ba? Mayroon po silang gustong pagtakpan, gusto po silang mga itago, hindi po lantad eh. Ito lang po ang tanong ko sa ICI. Tignan nyo po kung gaano po ito nagamit laban sa mga Duterte. Titingin nyo, sinabihan lang po yung ICI na imbestigahan ninyo si Pulong Duterte, kagyat na tumalima. Hindi po ba dapat ang inuuna ninyo yung totoong may akusasyon? Ang akusasyon lang naman ni Tingyo imbestigahan nyo yan dahil meron siyang blood control. Anong klaseng akusasyon yun? Di po ba? Sabi nyo nga, angal nyo nga, napakarami ng dapat imbestigahan, napakakonti ng tao nyo. Wala naman silang malinaw na akusasyon sa Davao City. Bakit uunahin nyo yung mga taga Davao City na naman? Baka kasi makachamba sila eh. Habang kasing nag-iimbestiga sila, na ipapakita nila, bahala na yung mga bayarang media na magpalaganap na, o yan, iniimbestigahan, ibig sabihin may anomalya. Ibig sabihin, pag ganito po ang kalakaran, talagang mapipilitan po mag-resign tong mga to. Nila alam ang direksyon eh. Di po ba? Biglang-bigla, merong sinasabi yung DPWH na 400 na ghost project. Yung AFP nakakita na 200 plus na ghost project. Bakit nyo unahing imbestigahan yung wala namang ghost project? O eto pa. Sinubaybayan ng mamamayang Pilipino, halos lahat nakanood sa expose na isinagawa ni Saldico. Bakit wala kayong balak imbestigahan yung mga pagsisiwalat ni Saldico? Yan yung mga malalaki naming katanungan eh. Ang daming siniwalat ni Saldico. Ang daming ebidensyang pinakita ni Saldico. Bakit ayaw ninyong imbestigahan ICI? Bakit Davao City pa rin ang uunahin ninyo? Okay. Punta na po tayo rito sa pinag-uusapan ng lahat. Alam mo to si Marcos, madali rin tong gumawa ng usap-usap eh, no? Ngayon po, pinuputakti na po na pag-usapan sa social media. Ito pong mga pahayag nito ng PCO chief. Walang iba kundi si Secretary Dave Gomez. Ito po ang sabi niya. I heard him say it many times. He is open. He's open to anybody who would reach out to him for dialogue for the sake of national interest. Sara Duterte remains the Vice President of the Republic of the Philippines and the President is open to dialogue with anyone for national interest. Pabida na naman. Tapos, lahat po ng sinabi na yan ni Dave Gomez, laman po ng balita ngayon ng bayarang media. No? Pati po yung mga hindi bayarang media, lahat po ng media, laman po yan. So, bida na naman si BBM. Ang gustong palabasin nitong mga media, willing naman pala makipag-usap, makipag-dialogue si BBM for the national interest. Ang galing, no? Alam mo, Mr. President, nung bati pa kay ni BP Sara, kwento ni BP Sara, eto, nagsusumbong si BP Sara sa inyo. Partikular, yung ginawa nung mag-amo na si Martin at saka si Saldico. Yung ginawa sa DepEd. Hindi nyo pinapansin. Napakaraming instance. Pati pa kayo Unit team pa.
nagbibigay sa inyo, pinupuna ni VP Sara yung mga katiwalian na nakikita niya. Hindi nyo raw siya pinapansin. Nakita nyo, mga kapatid? Ngayon, biglang-bigla, open kayo sa dialogue. Pabida na naman kayo. Una, 3 taon, wala kang ginawa sa korupsyon. Ang lawak na ng korupsyon, tapos pinaimbestigahan mo, hero ka na agad. Alam mo yun, yung sinabi? Yung sinasabi, walang kinalaman ng Pangulo dyan. Tignan nyo ang dialogue niya. Walang kinalaman ng Pangulo dyan. Paano magiging involved ang Pangulo sa katiwalian? Siya nga nagpapaimbestiga. O, di ba? Ngayon, eto na naman. Alam nyo kung ano ang paniniwala ko dyan? Trap po yan kay BP Sara Ano man ang isagot ni BP Sara, parang yung tanong ng mga tatanong po ng mga media. Tinanong si BP Sara kayo po ba'y handang humalili sa Pangulo ng Pilipinas? Di ba tinanong siya? Kahit na ano po isagot ni BP Sara doon, pabanata ng media. Pabanata ng kalaban. Bakit po? Halimbawa po, sinabi ni BP Sara na hindi siya handa. Anong klase yan? Tumakbo-takbo ka. Hindi mo ba alam na ang trabaho ng Vice President ay humalili sa Pangulo? Tapos sasabihin mo, hindi ka pa handa? Pag sinagot naman niya, katulad nung sinagot niya na handa ako dahil sa pagtakbo pa lang ng Vice President, talagang alam mo na ang kahulugan ng Vice President o ang pangunahing trabaho ng Vice President ay humalili sa Pangulo ng Pilipinas. Just in case na hindi na kaya na mamuno. Nanata nila. Diba? Ito po yung mga proposal, gumagawa po sila. Kaya lang po, hindi na po nagtatagal Kahit po makabanat ng isang araw lang po ang tumatagal. Hirap na hirap po ang mga bayarang media na gumawa ng usapin kay BP Sara. Bakit? Mahirap gawa ng usapin yung hindi magnanakaw Kita nyo, overpriced daw yung mga CCTV camera. Isang araw lang din po, walang pumatol. Nakakahiya kayong mga bayarang media. Hindi na pinapatulan ng tao yung mga paninira ninyo kay BP Sara. Overpriced pala. Bakit hindi pinagsoli si BP Sara ng COA? Nilinaw ni BP Sara. Ang sabi ni BP Sara, walang anomalya ayon sa COA. Ayon sa media, may anomalya. Ganyan naman kayo Wala na ring naniniwala sa inyo. Nakasisira ninyo. Yung proposal na ganyan. Willing ako makipag-dialogue kay BP Sara. Vice President siya ng Pilipinas. Open ako makipag-dialogue. Yan po mga salitaang ganyan. Propaganda lang naman yan. Nung bati nga kayo, hindi ka nakikipag-usap kay BP Sara Nung bati nga kayo, hindi mo pinapansin yung mga sinusumbong sa'yo ni BP Sara. Ngayon pang hindi na kayo bati, makikipag-dialogue ka talaga? Talaga? Ngayon, yan po, syempre, tatanungin si BP Sara niyan. Ano man ang isagot ni BP Sara? Maging tapat si BP Sara, hindi siya maging tapat. Ano man ang sagot niya rin, babanata ng media. Alam naman natin na ayaw na ni BP Sara, di ba? Hindi naman peking tao si BP Sara. Siyempre, ang sasagot ni BP Sara, ayaw niya. Ngayon, pag sinagot po ni BP Sara na ayaw niya makipag-dialogue, kita nyo na. Presidente na nga ang gustong makipag-dialogue. Yung Vice President, talagang yan ang problema ng Pilipinas, yung Vice President. Open na nga ang Presidente. Tapos siya, ayaw.
si VP Sara na may kasalanan. Alam nyo, basang-basa na yung mga kwento nyo. PCO. Kabisado na namin mga gimmick nyo. Wala na po yan. Siyempre, pagkakaguluhan. Ano po masasabi nyo, BP, na willing daw makipag-dialogue? Naman peke si BP Sara, sasabihin niya, ayaw niya. Oo, si BP Sara na Kaya lang, alam po ninyo, yung propaganda po, dadaling ka lang niyan. Diba? Hindi ka madadala niyan sa tagumpay. Propaganda nga eh. Ang magdadala sa'yo sa tagumpay, kung ikaw ay leader, dadaling ka ng iyong mga achievement. Bilang leader, wala pong silbi yung mga salita-salita. May gagaling pa bang magsalita? May gagaling pa bang magsalita sa mga dilawan? Ibabangon natin ang mga nasa laylayan. Titibagin natin ang pader ng kahirapan. Sama-sama tayong titindig. Pero wala pong silbi yan. Kung nabigyan ka ng pagkakataon at palpak ang iyong pamumuno, wala pong silbi yan. O, marami nagre-react na yung pagpunta raw ni BBM sa Davao City. Sabi ng iba, hindi ba napaka-ironic? Yung lagi niyong binabanatan, yun ang ipinagmamalaki mo, yung proyekto ng China. China, ano pala yan, no? China project pala yan. Yung pinunta niya sa Davao City, proyekto ng China. Akala ko ba, bakit wala kang BBM? Mag-inaugurate ka naman ng proyekto ng US. Wala ka bang i-inaugurate? Wala ka bang bibisitahin na proyekto naman ng US? May malapit na bang tulay na pinagawa naman ng US? Wala. Sira pa more sa China. Napaka-ironic, no? Napaka-ironic na yung sinisiraan mong bansa, yun ang kaisa-isa mong kauna-unahan yata ni BBM. Kung hindi ako nagkakamali, ito yata ang kauna-unahan na nakumpleto under BBM. Mag-aapat na taon ang maipagmamalaki ni BBM yung na kaisa-isa niyang i-inaugurate na tulay. Una, ito po ay galing sa mga Duterte. Ito po ay hindi ko alam kung donasyon to o project ng China. Basta China may napaka-ironic dahil kung sino po kung sino pa po yung bansang sinisiraan ninyo, yun pa ang magbibigay, yun pa yung ipinagmamalaki nyo, yung proyekto. Nakakahiya po, di ba? Alam po ng lahat ng taga Davao na yan po ay project ng mag-amang Duterte. Sila po naglakad niyan, sila po kumuha ng pondo niyan. Wala naman kaming problema na inaugurate mo na lang dapat Yan nga po yung gusto namin. Akala nyo ba masakit sa akin yan? Sabihin nyo, Badong, bakit masama loob mo na i-inaugurate? Hindi po masama loob ko. Yan yung ine-expect sana namin sa'yo. Kung tinupad mo lang yung sinabi mo, na itutuloy mo lahat ng ginawa ni Duterte, dapat ang sinusupervise mo na ngayon, yung Mindanao Railways. Dapat tuloy-tuloy yung build. Dapat, kaso wala Dapat tuloy-tuloy yung pagdagsa ng Chinese tourist dito. Hindi mo tinuloy
Funded ng China. Oh, mag-amang Duterte yan, di ba? Project na mag-amang Duterte. Yun pa ang may pagmamalaki ni BBM. Wala sa sarili niya. Hindi ko sasabihin na ikaw ay mang-aagaw ng credit. Hindi ko ugali yan eh. Sa'yo magtatapos, natural lang na ikaw mag-inaugurate. Pero, di ba ang sarap sana? Kung tinuloy mo lang yung sinasabi mo na itutuloy mo yung ginawa ni Tatay Digong. Kung tinuloy-tuloy mo lang sana yung war on drugs, di hindi sana nakakulong si Tatay Digong ngayon. Ang ine-expect nga namin, kukunin mong advisor si Tatay Digong sa war on drugs. Eh. Kung tinuloy-tuloy mo lang yung mga NTF-ELCAC, yung sabagay, NTF-ELCAC, tinuloy niya. Diba? Ang gaganda pag tinutuloy mo. Alam nyo po, malawak naman po yung China eh. Alam naman po nila na yung mga OFW, wala naman pong kinalaman kay BBM yan. Okay. Ang alam ko nga parang yung sa Binondo yan eh. Ha? Yung pinatayo din ng China na tulay. Parang goodwill ng China yan sa mga taga Davao. At ang nakakahiya nito, mga partner, ang nakakahiya po nito, wala ni isang taga Davao, opisyal ng Davao, yung kasama ni BBM. For the first time, no? Para kang presidente ng Pilipinas na walang taga Davao na sumasaksi doon. Iba, hindi ba nakakahiya para sa yun? Si Tatay Digong, in fairness, lahat po ng puntahan ni Tatay Digong, sinasalubong po siya ng tao. Lahat po ng ini-inaugurate na tulay, ini-inaugurate na mga highway, ini-inaugurate na kung ano-ano, mga seaport, airport, naroon po yung mga tao, naroon po yung mga opisyal. Bakit wala pong opisyal na tumanggap man lang sa inyo, Mr. President? Okay. Ito po. Sabi ni RR, naglalaway na sila sa 2028 budget, pinagmamadali na. Alam po ninyo, ito po ang katotohanan. Meron, uso na naman. Ito na, nagtatrabaho na po. Alam nyo, kaya ako naniniwala ko, natatandaan nyo yung panahon po ni Tatay Digong, panay po expose ng mga investigative journalism. Investigative journalism na yan, meron po nagpopondo dyan. Hindi naman po magtatrabaho yung mga yan nang wala silang pondo. Oh? Ngayon po, panay investigative journalism na naman na bumabatikos sa kasalukuyang administrasyon. Alam nyo na this. Marami na po nagpopondo, ayaw na nila kay Marcos. Ano yan? O paano kung makita yung mga PCIJ na yan at iba pang mga investigative journalism? Kabulsa lang nila? Hindi ako naniniwala. Siyempre, hindi namin kayang imbestigahan kung sino nagpopondo dyan. Diba? Pero kung may nagpopondo dyan, nakakatuwa po kasi meron na ngayon nagpopondo para magpropaganda o meron na pong nag-iimbestiga ng mga journalist ulit laban kay Marcos. Yan naman talaga dapat ang trabaho nyo mga journalist. Takanta nga ako sa mga taga-media natin. Si Jarius Bundok, sa kanya pong mga recent columns, ay nilalantad po, ine-expose po. May expose kay Ralph Recto na involved po linking Executive Secretary Ralph Recto to a multi-billion peso flood control scandal with Representative Tirso Edwin Garjola. Ayon po kay Bundok, eto yung mga ties sa kontraktor.
mayroon daw pong matinding ugnayan itong si Recto at saka itong si Garjola. Una po, pareho silang mga taga Batangas. Alam naman po natin na yung mga Recto ay yung si Vilma Santos matagal pong nanunungkulan bilang gobernador ng Batangas, di ba? Ano ba tangkulin ngayon ni Ate B? Gobernador pa rin ba si Ate B? Anak ni Recto, kamali, ay congressman din. Yung natalo si Lucky, di ba? Si I love you, Blacky. Si Lucky Manzano. Natalo. Okay. Ito po, sa totoo lang, hindi ko kilala tong Garjola eh. Ine-expose na yan ni ine-expose po yan ni Libiste, di ba? Si Libiste po ay taga Batangas din. Isa rin po siyang congressman ng Batangas. Kaya yan po yung sinasabi na bakit ang pinag-initan ng mga congressman ay si Miao Miao, Congressman Miao Miao Barsaga, bakit hindi yung mga katulad ni Garjola? Okay. So, ang ugnayan nila, bukod sa pagiging pareho silang taga Batangas, syempre, alam nyo naman, close na rin yung mga yan. Ayon po kay Bundok, Recto and then Speaker Martin Romualdez reportedly served as godfathers at a lavish wedding for Garjola's offspring in Florence, Italy in May 2024. An event that allegedly involved luxurious travel arrangement paid for by Garjola. Grabe. Ninong pala. Kumpare pala to ni Martin at saka ni Recto. Si Garjola. At ang luxurious travel arrangement, nilibre pa rin sila. At sa Italy, Florence, Italy. Okay, ayon pa kay Bundok, mastermind po si Recto. Hindi ng akusasyon, no? Hindi po simpleng involved, no? Siya po ang mastermind itong si Recto. Mastermind po ng ano? Ayan. Mastermind behind the scheme pointing to Department of Finance Circular 003-2024 which Recto signed as the former chief. This circular allegedly served as the basis for funding the flood control projects by diverting at least 60 billion from PhilHealth and 110 billion from the Philippine Deposit Insurance Corporation. Nalalantad na po, di ba? Tanong tayo ng tanong, saan nyo dinala yung PhilHealth na 60 billion? Saan nyo dinala yung 107 billion ng PDIC? Kinonvert pala to, no? Si Recto daw ang nag-mastermind dyan. Iba po yung Kalasaldi ko, Kalasaldi ko, pondo ng Pilipinas, ginawang flood control, insertion, through insertion. Ito po, iba naman yung minastermind na Recto. No? Siya pala, mula po dito sa circular, budget department circular, na nag-uutos po na kunin yung mga budget ng iba't ibang departamento. Pinakamalaki po itong sa PhilHealth na 60 billion at 107 billion sa PDIC. Na naging dahilan po para po maging weekend itong mga institusyon na ito. Si Recto pala yan. Si Recto daw ang utak niyan ayon kay Jarius Bundok. May sinabi po, dahil po sa mga expose na to ni Jarius Bundok, may sinabi po to si dating Justice Carpio. Ang sabi ni Justice Carpio, itong si Recto, pwede siyang masampahan ng kasong plunder dahil sa ginawa niya sa PhilHealth at saka sa PDIC.
Tindi. Dahil po kay Recto yan, Crazy Vlogs. Dahil kay Recto yan. Yung tinatanong mo, bakit daw may tax yung savings account? Dahil kay Recto yan. Dati na meron, pero konti lang. Si Recto, tinaasan niya yan. Tinaasan niya yung Recto. So, mastermind po siya. Siya po yung nagmaniobra. Tuwa niya yung mga pera ng ibang mga departamento. Dinala niya po rito kinonvert niya po bilang flood control project. At syempre, may ties po siya dito kay Garjola. Sino po ba si Garjola, no? Ito po pinaniniwalaan na number 2 contractor. Kasi ang number 1 contractor di umano ay si Saldico, di ba? Pero dahil nag-resign na po bilang congressman si Saldico, si Garjola na po ang number 1 contractor ng Pilipinas. Ayan po. Matindi po tong expose na to, no? Ito pa ang matindi. Ngayon ko naunawaan kung bakit po si Recto. Sabi po dito sa report na to, sa mga naisulat, no? Political implications. Ano po ang political implications niyan? Okay. Ang implication po niyan, ganito. Tignan nyo po hindi po pwedeng lusot po si BBM. Kaya pala si Recto ang pinalit kay Bersamin, ayon po dito kay Bundok, E.S. Lucas Bersamin ay mayroon pong ugnayan, no? Ayan. Mayroong indirect na ugnayan si E.S. Bersamin sa number 1 contractor noon, si Saldico. Ngayon, dahil nagkasira na po si Saldico at saka si BBM, pinagbintangan na ni Saldico si BBM na isa sa mga pinakamalaking kinikita dito po sa mga anomalya na to, biglang pinalitan si E.S. Bersamin. Yun pala, no? Ngayon, nauunawaan natin. May indirekta na relasyon, di umano, itong si Lucas Bersamin at saka to si Saldico. Ang tanong ko lang, bakit po ICI, bakit hindi nyo pa rin pinatatawag si Lucas Bersamin at saka to si, anong pangalan nito? Si Amina Pangandaman. Okay. Kaya ang sabi po ni Jarius Bundok, ang pinalit naman po, dahil out na po si Saldico, tignan nyo po yung tsorya ni Jarius Bundok dahil out na si Bersamin, out na po sa circle si Saldico, yung ugnayan po ni Saldico di umano, indirectang ugnayan niya si Bersamin, out na rin. Eto na ngayon, pasok na naman po yung bagong number 1 contractor. Kaya naturalmente, ayon kay Jarius Bundok, ipasok naman dito sa palasyo yung ugnay naman ito ni Garjola. Ang bagong ES may ugnayan din po sa pinakamalakas kumita na contractor. Pinakamalaking contractor, ito pong si Garjola na may ugnayan naman kay Recto. Kaya po si Recto yung ES. Yan po ang analysis. Ayon po dito kay Jarius Bundok, sabi niya nga, natanggal nga tayo, no? Yung gobyerno natin, natanggal tayo mula sa pagpeprito sa kawali. Tinanggal tayo sa kawali, pero direkta na tayo ngayon sa apoy. Antindi. Dinidescribe niya na tayo, nung panahon ni Lucas Bersamin, Saldico, piniprito tayo, di ba may kasabihan tayo? Piniprito sa sariling mantika.
Ngayon, tinanggal po si Bersamin, tinanggal po tayo dito sa Kawali, dinirekta na tayo sa apoy. Si Recto. Rekta na, wala nang kawakawali. Antindi nyo. Ngayon natin naunawaan mga kapatid, tuloy-tuloy pa rin pala. Si Garjola naman ngayon, out si Saldico, pasok si Garjola, out si Bersamin na ugnayan di umano ni Saldico, pasok naman to si Recto na may direkta kumpare ni Garjola. Kaya po, ano po ang implikasyon niyan? Tuloy-tuloy ang ligaya. Antindi. May sense ba yung sinasabi ni Jarius Bondok? Nakakapagbigay linaw po ba? So, totoo po ba na yung mga tanggalan na to ay naaalis po tayo sa kumunoy ng korupsyon? O lalo tayong nalululong? Pag-isipan po natin itong mga investigasyon na to ni Jarius Bundok. Diyan pala napunta. Flood control pa rin pala. At ang nakinabang, siyempre, partner na kontraktor. Kanya-kanyang partner na kontraktor di ba? Napupunan nyo? Meron kang sariling kontraktor. Ay nako. Kaya dahil kalaban na si Saldico, tanggal na yung kanyang para nating nakinikinita. Saan ba natin yun? Na tila yung very busy, si Tatay Digong very busy sa pagpapatakbo ng Pilipinas, si Tatay Digong sangkatutak ang proyekto, samantalang ang pumalit sa kanya, very busy din. Very busy po. Hindi po sa mga proyekto, hindi po sa paglilingkod sa Pilipinas. Very busy po na sa mga maleta. Ay nako. Ugnay-ugnay na po sila lahat ngayon. Kaya alam nyo na kung bakit po nariyan na si Recto. Kasi takanta-taka tayo. Si Recto ba ang pinaka-qualified? Ang pinupunto ko pa nga, no? Halos lahat po ng mga nilalagay sa executive secretary, panay po mga abogado. Kasi lahat po ng kakilala ko, Marcos Sr., mga executive secretary niya, si Jacobo Clave, si Cory, executive secretary ni Cory, kung hindi ako nagkakama, nung una si Joker Arroyo, di ba? Tapos naging, hindi ko na matandaan kung sino palit kay Joker Arroyo. Si Ramos, sino ba executive secretary nung panahon ni Ramos? Si Tatay Digong, di ba? Panay abogado po yan eh. Executive secretary ni Pinoy. Executive secretary ni Pinoy, si Ochoa? O abogado ba si Ochoa? Kaya yan po, magkakakaso po yan. Yan po, ICI. Oh, hindi nyo ba iimbestigahan to? Ay dating justice to ng Supreme Court, yung nag-aakusa na pwedeng sampahan ng kasong plunder si Recto. Bakit si Tinyo, pag nagsalita na imbestigahan si Pulong, gusto nyo imbestigahan agad? Ibig sabihin, mas kinikilala nyo si Tinyo kaysa sa dating dating justice ng Supreme Court? Kaya tanggal tayo ng tanggal ng kung sino-sino, hindi po matitigil eh. Ugatin nyo kung sino yung pinaka-problema natin. Hanap kayo ng hanap ng masisisi sa problema ng Pilipinas, pero kitang-kita na po natin ngayon na isa lang po talaga yung problema ng Pilipinas, yung pinakaugat po ng problema ng Pilipinas. Yung nagmana sa trono ng tatay niya. At hindi pa man, yung anak, ganun na rin.
Halos lahat po attorney, di ba? Executive secretary. Kaya nagtaka tayo, bakit si Recto ang ginawang executive secretary? Iba pala yung pamantayan ni BBM. Ayon kay Jarius Bundok, yung pagiging malapit sa contractor, yun pala ang pamantayan. Direktahan na. Okay mga kapatid, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Hindi po ako buga